Why we fear change? Ramdam mo ba kung gaano kainit ang usapan ngayon sa social media? Dahil sa election season, ang mga Pilipino ay talaga namang fully engaged sa mga discussion at debates sa kung sino nga ba ang susunod nating mga leaders. Ang lahat ng ito ay dahil sa kagustuhan natin na magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Naghahangad ka ba ng pagbabago sa Pilipinas? But how about pagbabago sa personal mong buhay? Pagbabago sa buhay nating pangpinansyal? Bakit ba tayo natatakot sa pagbabago? Today, we will talk about the things that stop us to change. What are the challenges that we could encounter once we embrace change? I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast-Changing World. Lahat tayo ay nagsusumikap at nagpapakahirap magtrabaho dahil gusto nating umasenso ang ating buhay. But the thought of making life change can be so intimidating. Na kahit gusto mong magkaroon ng mas malaking kontrol sa iyong buhay, pero sa huli, nananatiling ganun pa rin ang ating kinahihinatnan dahil lamang takot tayo sa pagbabago. Ang takot nating ito ay hindi lamang tungkol sa buhay, kundi maging sa pagbabago sa buhay nating pangpinansyal. Ilang taong ka na bang nagtatrabaho? Sa mahabang panahon mong pagsusumikap upang kumita ng pera, magkano na nga bang iyong naipon? Minsan, ang sinasabi sa akin ay, "Sir, mali naman po ang iyong tanong. Magkano po ang utang? Yan ang dapat na tanong." Ano? Sa tagal mong pagtatrabaho, utang ang naipon mo? Bakit? Ang kadalasang dahilan ng ating mga problemang pangpinansyal ay ang mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Little did we know that the expenses of 200 pesos, 100 pesos, or even as low as 50 pesos will do a lot if you total it at the end of the month. Ano nga bang pumipigil sa atin upang baguhin natin ang ating mga maling gawain sa pagmamanage ng ating pinaghirapang pera? Let me give you 3 reasons why we are having difficulties in embracing behavioral change in handling properly our hard-earned money. First is because of uncertainty. Dahil hindi naman talaga natin alam kung ano ang pwedeng mangyari bukas o sa mga susunod na panahon, karamihan sa atin, instead of saving for the future, mas okay na ma-enjoy natin ang buhay ngayon pa lang. Ang sinasabi pa ng iba, "Pinaghirapan ko ang perang ito, tapos di ko mai-enjoy? Baka ibang tao lang ang makinabang neto." Yes, maaaring totoo nga naman yon. Pero kung meron kang pamilya na umaasa sa iyo at mahal mo sila, isipin mong di lamang kung ano ang mabibigay mo sa kanila ngayon, kundi pati kung ano ang magagawa mo para sa future nila. And even how selfish you are, still you have to think of your own future even without thinking of the future of others. So how to address uncertainty and embrace some changes in your life? Enjoy the present moment. Enjoy the fruit of your labor. Pero bago mo gawin yan, magtabi ka muna ng portion ng kinita mo at isipin mo, ito ang gagamitin mo upang meron ka pa ring pang-enjoy in the future. The second reason why we are negating change is we fear judgment from others. Maaring masarap kasama ang mga kaibigan mo ngayon na parang puro kasiyahan lamang ang iniisip. But remember, once na nagkaroon ka ng problemang pangpinansyal at kailangan mo ng tulong, mabibigyan ka ba nila ng pera? Baka hindi mo nga sila mautangan. Sa maraming pagkakataon, ang mga maling barkadang nasamahan natin, maaasahan mo lang sila habang merong ka pa. Pero sa oras ng pangangailangan, ikaw at ang savings mo lang ang totoong magkasama. E paano kung wala kang na-save? Huwag kang matakot na tawaging KJ kung alam mo naman na may mas mahalaga kang plano sa buhay. Hindi lahat ng tama ay in. Kung puro in ang ginagawa mo, malamang wala kang plano sa buhay. And the last reason why we are afraid of change is we don't want to struggle. Ayaw nating nahihirapan. Unfortunately, kadalasan sa mga tamang bagay na dapat nating gawin ay nangangailangan ng some degree of sacrifice and pain. Kaya nga success is not being offered to everybody.
Kasi hindi lahat ng tao ay kayang magtiis. Ask all successful athletes how painful it is to reach the goal. And I will assure you that they will tell you that there is no enough words to describe it. But if your goal or dream is important, you won't even notice the pain. After all, pain helps us remember events in our life. Kung pinaghirapan mo yan, I'm sure mas may pagmamalaki mo ang iyong achievement. So, kung alam mo na merong mali sa diskarte mo sa pera, huwag kang matakot na magbago. The worst part of being afraid of change is that you can end up settling for whatever happens. Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it. Hey, it's Chris. Did you like this episode? Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, you can do 4 things right now upang magpatuloy ang sabay-sabay nating pag-aaral. Una, you can subscribe to our video channel, and I hope you do, so you can learn something new from us every week. Pangalawa, you can have my book by ordering from the link below. Third, you can go to our website so you can read more articles from us. And fourth, you can like our Facebook page to receive a daily inspiration, updates on new products, podcasts, seminars, and events, and everything else na di namin maibigay sa video channel na ito. Sana magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Until then, go out and make a difference. Make money, be wealthy, and help someone else along your journey. God bless.